may utos na iparafin test yung biktima? Yes ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator on case na ipaparating test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Yung victim na parafin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparafin test. Si Captain Terate Pase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Ang alam po sir, tama po ang ginagawa po namin sir. So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Huwag kang patawa-tawa. Nagagalit si Tulpo sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala, is this a laughing matter? No, no sir, no sir. Ha? No sir. Bakit pa smile ka? Kasi sir, hindi po kasi totoo is nasa kabila sir. Tutaling itong dalawa? Ha? Doon sa conference. Bakit mo ko bigyan ng text? Sir, ito po kasi ang katulayan na wala pong ganung instruction. Instruction. Sinabi na nga itong dalawa. Tatlo na nga sila nagsabi. There's a motion to Ano, move in contempt. Police Captain Juanito Arabejo. Tulpo na nasa pinabit mo na sinabi mong kinausap mong sumuko. Your Honor, After the putok na yun o before the putok? after po naputok na po, Your Honor, kasi po, After the putok? So lubog na sa ilog tapos sinabi mo sumuko ka na. Your Honor, yun nga po ang gusto ko pong iklaro. Ang nakita ko po na nasa bangka po, na pinapasuko po, si Sunny Boy po. Okay, so ibig sabihin, contrary doon sa sinabi mo kay Senator Risa, na pagdating mo nagpuputukan na. So ibig sabihin, dumating kayo na hindi pa nagpuputukan at pinasusuko niyo yung tao, yung victim, at nung nagulat sa inyo, lumundag, pinagbabaril nyo. Now, matanong ko lang, mabilisan lang ito. So, sumuko at lumundag. I mean, pinag-usapan yung sumuko at lumundag si Jimboy. Yung sabi nyo, yung pinakalitis na, lumundag. Tama? Pinasusuko mo at hindi sumuko, kunyari lang, sasangayon ako, for the sake of argument, granting na tama yung sinasabi mo ngayon, sumuko, lumundag si Jimboy. O, pagdating mo, Si Sunny Boy ang nandun pinag-usapan na okay, so may bagong statement ngayon. Pinag-usapan, putok, lumundag. So, therefore, bakit niyo po pinapaparafin test si Jimboy? Sir, Nalulundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino? Pinarafin test niyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi niyo pinaparafin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparafin test yung biktima? Captain Tipase. Meron ka sagot dyan? Sir, Amin good morning po ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Ganito sa masinungaling. No. Alam naman pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparafin test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparafin test? Pakisagot lang po ng diretso, walang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag involved ng mga ganong insidente. Even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Ang alam mo po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yung pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parang test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to you, Colonel Umipig, that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis ng parafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung
investigator on case na ipaparating test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parapin test. Samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. Hipi, it shows na napakahina mong hipi. Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Inex- Parapin test sila, di ba? Yes, Your Honor. Hindi po sila parapin test. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hipi eh. Kung sinabihan mo yung, sasama mo yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparapintis nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po ginasa. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Kasi hipi ka. Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin. Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintis nyo. Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapintis. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi nyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumaril, hindi nyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya? Mr. Chair. Yes, right. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pinaparaffin test, di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, may justification po yung investigator on case at Chief Investigation bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor. At Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator. Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct parapin tests on the suspects, 6 suspects. During the Mr. Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurial na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Yeah, Chair, yeah. baka may sagot si General General Gabas Gabas. sa misteryong ito. Yes, Your Honor, we tried, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the Chief Investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung 6th involved personnel that discharged their firearm, quote and unquote. The 2 of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to parapin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the parapin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the Chief Investigator and the IOC, sir. Pinapaya. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga empty shell, mayroong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa kapsin. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami kang narinig na putok? Marami kang narinig na putok? Yes po. Yes po. So ilang rounds estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tagi-isa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo.
Tag-iisang round. Tag-iisang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair. dali lang. Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O Yes, bakit sir. hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po ay umamin. Aside from that, alam na natin umamin. Aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Bakit hindi mo? Ang testimonial evidence, pwede yang marikan, di ba? Pwede yang mabago, pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, hanggang ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapintis. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Di ba? Nakikita nyo? Saka Mr. May Chair. intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of paraffin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Hindi conclusive. Porque hindi conclusive. Ayaw na yung gawin yung protocol. Ginawa niyo sa patay. Hindi man kaya conclusive yun. Hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. Hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintis yung patay. Tapos, itong mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the paraffin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the so-called themselves, Your Honor. At sa matter of protocol. Yes, Your Honor. Sa matter of protocol po. Hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 nagpaputok. Parapintis nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung gano'n, kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So, Apo. so Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. Paparapin po yun. para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin Apo, test. ma'am. So kung ganun, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Your Honor. Sorry, Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me po. Sorry. Okay. Okay. Senator, Last point lang dito, kay Yes. Arabejo. Lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. Chair, thank you. nakakapikon itong si Captain Arabejo sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy Tepase, protocol na paraffin test.
victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-ising ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Kasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief o pulis ng Navotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tipase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tamang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. Eh paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Gamit mong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So narinig mo ito si Hippie na ipa-pintes. There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para isa-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Fertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na dia? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Type him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino bang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapintes? Hindi po, Your Honor. Hindi mo. Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain na Arabejo po. So hindi niya narinig. Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So dalawa sila ngayon na ipapakontempt natin kapag mag-collaborate yung dalawa ngayon. Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction?
Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba at matagal-tagal kayo makukulong. So, Wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandoon ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Lumiping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na pinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung Paraffin test. pareho po yung Opo. alam nyong tamang gawin sa sinabi Po, ni Colonel pero po, Umipig. sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng padaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na napaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi ng SOCO. Ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, board, sa protocol po sir ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. See? Kanina, sabi na Mr. Chair, kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparaffin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yung po ay totoo, yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam niyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayong mga investigador, mabalik na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ninyong pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan nyo, lumabas tuloy ngayon na very biased kayo against the victim. Siya pinaparapin test. Tapos yung mga pulis na buhay, hindi nakaparapin test. And because of your sound judgment, na ngayon, binigyan ka pala ng instruction ni Colonel Umipig na gawin yon, but hindi mo sinunod. Dahil ito, mayayabang itong mga investigador eh. Kapag mga investigador sa estasyon, mayayabang yan sila kasi kahit hipi ka, kunyari, marami silang alam sa batas. Ano bang natapos mo? Lawyer ka ba? No, Your Honor. Oh, hindi ka pala lawyer eh. Investigador ka. Simpleng order ng hipi mo, ayaw mong sumunod. Ngayon, sinasabi mo, there was no such order. Titingnan natin mamaya, pag dumating pinatawag na nyo, yung dalawa. Sino yung dalawa na sinabi mo? Umibig. Major Pertes and Captain Mondeario. Saan sila ngayon? Nabutas sila, Your Honor. Nabutas. District Director, tawagan mo. Pahabol dito. Mr. Chair. Kasi kung napatunayan ito ngayon, makukontempt itong investigador nyo. Mr. Chair. Kasi kami dun sa mga testimonies po nung 2 witness namin. And yet, gaya ng sinabi ni Captain Tepache, mas sigurado ang kaso nyo kung yung ballistics test nyo ay sinabayan nyo ng paraffin test. Tama po? Yes po, Your Honor. Pinaalala ko naman po sa aking superior yun na i-subject po sila sa paraffin test. Pero yun nga po yung naging At kasi po, Your Honor,
Yun nga po yung sa tagal po ng operation, hindi din umabot na po hanggang madaling araw. Ay, sorry sir, hindi na ho kasi sinabi na aabot ng 3 araw yung validity ng paraffin test results kung sakali. Kahit nga po si Captain Carpio, paano nyo sigurado na hindi nakapagputok ng baril kung hindi nyo rin sinabject sa paraffin test? Yung buong 19, hindi lang yung 6 na umamin. Your Honor, kasi nag-rely po kami dun sa kanilang mga statement. Sino yung Ba- dalawang witness mo? Sino yung dalawa? Opo, Sino yung dalawa? Sino si yung dalawa? Captain Carpio po tsaka si Captain De La Cruz. Pero bahagi sila ng team, Mr. Chair. Di po ba pagkatapos ng operasyon, bahagi ng report dapat sa City Chief of Police? Lahat po, nung 19 ay dumaan sa lahat ng test na SOP, Mr. Chair. Protocol. Captain Mundial. Nagsabi dito si Colonel Alan Umipig na nagbigay daw silang instruction kay Captain Juanito Arabijo, yung investigator niyo dyan sa station ka ba? Investigator ka ng station ng Malabon, ng Nabutas. Sinabi siya na ipa-subject to paraffin test yung 6 na pulis na involved sa shooting incident. Ngayon, ni-refute ni Captain Arabijo na there was no instructions given to them. So sabi ni Colonel Umipig, meron siyang witness na nakarinig nung binigyan niya ng instruction si Captain Arabijo, ang witness niyan ay ikaw at si Major Fuentes. Pertes. Nasaan ka na? Ka. So ngayon, totoo ba na narinig mo na binigyan ni Colonel Umipig ng instruction si Colonel Arabijo, Juanito Arabijo, na mag-conduct ng paraffin test? Do you confirm or deny? I confirm, sir, na meron pong ganyang instruction po, sir. Narinig yun ni Arabijo? Yes, sir. Nandun si Arabijo nung binigyan ng instruction? Yes, sir, meron po. Narinig niya? Yes, sir, kasama po siya sa meeting po, sir. Pinatawag din po ni COP po yan, sir. Nagkaroon po kami ng emergency meeting noong August 3. Tungkol po sa kaso po na yan, sir. At Okay. kasama po doon sa binanggit po doon, yung standard protocol, kasama po, sir, yung paraffin test po na binanggit po. Okay. How about you, Colonel Espuertes? Major Espuertes? Nandun ka nung binigay yung instruction? Sir? Yes, sir. Meron po kaming after activity report, sir, ng emergency case conference noong August 3. Particularly, sir, sinabi po doon na pag-usapan yung standard protocol, sir. To include, sir, yung mga ballistic paraffin test, sir, sa mga Okay. involved personnel. Tanungin kita, nung binigay ni Colonel Umipig yung instruction na yan, nakikinig ba si Captain Arabijo? Yes, sir. Andun siya? Andun siya at nakuha niya yung instruction loud and clear? Yes, sir. May mga photographs na po yan, sir. So therefore, you are lying, Captain Arabijo. Your Honor, can I answer? Huh? Can I answer, Your Honor? Yes, go ahead. Sir, we have a conversation with our chief of police. And I quote, prepare kung pwede pa ipaparaffin test mga yan. Ito, sir, nangyari ito, August 10 na po ito, which is highly impossible na po na mag-request kami ng paraffin sa mga suspect kasi dapat within 72 hours lang po. So, sir, ito, yung kanyang defense dito ay Sandali. Anong date yung nag-conference kayo? Na binigyan ng instruction? August 3 po, sir. August 3. August 3. Ha? Huwag kang patawa-tawa. Nagagalit si Tulpo sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala, is this a laughing matter? No, no, sir, no, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi, sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi nila, sir. Totoo. Ito, sir, may text po kami dito kasi Hindi ako nagtatanong sa text mo doon sa date ng case conference na sinabi ng instruction ni Umipig. Anong date yun? Kayong dalawa, anong date? August 3 po, sir. August 3. Yung sa'yo, August 10. sir, madali po magawa ng case, yung date na yan, ng case conference na yan. Hindi ko sinungaling itong dalawa? Ha? Anong araw yung case conference nyo? August 2, Your Honor. August 3. Ito, sir, basahin ko po yung laman po ng text po namin, ni COP. Para Ano po, text? Ano?
Yung text po sa akin si officer. Hindi ako nagtatanong sa text. Ang tanong ko yung conference. Kung saan binigyan ka ng instruction. Verbally. Doon sa conference. Bakit mo ko bigyan ng text? Sir, ito po kasi ang katunayan na wala pong ganung instruction. Instruction. Sinabi na nga itong dalawa. Tatlo na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Sir, hindi po. Hindi po. Damn it. Hindi po. Hindi po. Ha? Senator Risa, can you please move for the citing in contempt of this? I will do so by Senator Tulfo and with the guidance of the chair. I move para i-cite in contempt si Police Captain Arabejo. I so move, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. There's a motion to move in contempt Police Captain Juanito Arabejo. Any objections? Hearing none. Captain Juanito Arabejo is hereby cited in contempt. So ordered. O saa? Mamaya, pagkatapos ito, dalhin niyo sa baba yan. Alam mo, napapagod ako sa kakasite in contempt nitong mga pulis pa. Mga kabaro ko pa. Bakit ganun na kayo? Magsinungaling.